Minsan, ang taong pinakamababa ang tingin mo ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagbangon. Isang mayamang negosyante ang buong buhay na minata ang mga magsasaka at pinagtawanan ang isang kalabaw. Ngunit nang mawala sa kanya ang lahat, ang hindi niya inaasahang tagapagligtas ay ang lalaking matagal niyang inalipusta at ang kalabaw na minsan niyang kinutya. Sa bayan ng San Isidro ay kilalang-kilala si Don Marcelo. Isa siyang mayamang negosyante ng mga gulay at prutas. Mayroon siyang malalaking bodega, malawak na lupain, at maraming pera. Ngunit kasabay ng kanyang kayamanan ay ang kanyang matinding pagmamataas. Mababa ang tingin niya sa mga magsasaka. Tuwing bibili siya ng ani, palagi niya itong binabarat. Hindi maganda ang kalidad nito. Masyadong maliit ang mga gulay. Napipilitan na lamang pumayag ang mga magsasaka dahil wala silang ibang mapagbebentahan. Habang lumalaki ang kanyang yaman, lalo namang lumalaki ang kanyang yabang. Sa isip niya, ang pera ang sukatan ng halaga ng tao. Isang araw, habang nakasakay sa kanyang mamahaling kabayo, nakita niya si Ramon, ang dati niyang kaibigan, na nakasakay naman sa kalabaw. Napangisi si Marcelo. Hanggang ngayon kalabaw pa rin ang sinasakyan mo. Tahimik lamang si Ramon. Kung ginaya mo sana ako, baka may sasakyan ka na ngayon. Hinimas ni Ramon ang leeg ng kanyang kalabaw at mumiti. Hindi lahat ng mayaman ay matagumpay, Marcelo. Hindi nagustuhan ni Marcelo ang sagot at agad siyang umalis. Ngunit hindi niya alam na malapit nang magbago ang kanyang buhay. Ilang buwan ang lumipas. Habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang kabayo, bigla itong nadulas sa mabatong daan. Tumilapon silang dalawa. Napuruhan ang kanyang gulugod. At ilang sandali lamang ay namatay ang kanyang pinakamamahal na kabayo. Nakaligtas si Marcelo. Ngunit hindi na siya muling nakalakad ng maayos. Unti-unti ring bumagsak ang kanyang negosyo. Isa-isang umalis ang kanyang mga kaibigan, kasosyo, at maging ilang kamag-anak. Hanggang dumating ang araw na halos wala na siyang makain. Isang maulan na hapon, pilit siyang gumapang sa daan upang maghanap ng makakain. Ngunit nadulas siya at nabaon sa putikan. Humingi siya ng tulong ngunit walang nakarinig. Samantala, si Ramon ay umiikot sa kanyang taniman sakay ng kanyang kalabaw. May hinihila itong balsa na puno ng ani. Biglang huminto ang kalabaw. Parang may narinig ito. Sinundan ni Ramon ang direksyon na tinitingnan ng hayop. At doon niya nakita si Marcelo. Nakasubsob sa putik. Nanginginig at halos wala ng lakas. Agad niya itong nilapitan. Inalalayan. At isinakay sa balsa ng kalabaw. Habang hinihila sila pauwi ng kalabaw, hindi mapigilan ni Marcelo ang pagluha. Sa lahat ng taong minata niya, ang tumulong pala sa kanya ay ang lalaking hinamak niya at ang kalabaw na kanyang pinagtawanan. Pagdating sa bahay ni Ramon, inalagaan siya nito. Pinakain. Nilinis ang kanyang mga sugat. At pinatuloy sa kanilang tahanan. Lumipas ang mga araw. Ngunit ni minsan ay hindi siya sinumbatan ni Ramon. Isang gabi, lumabas si Marcelo sa bakuran. Naroon ang kalabaw. Tahimik itong kumakain ng damo. Lumapit siya. Lumuhod. At niyakap ang leg nito. Bumuhos ang kanyang luha. Patawarin mo ako. Pinagtawanan kita noon. Tinawag kitang simbolo ng kahirapan. Pero ikaw pala ang nagligtas sa akin. Parang naiintindihan ng kalabaw ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan itong idinikit ang ulo sa kanyang balikat. Mas lalo siyang napaiyak. Lumapit si Ramon. Agad yumuko si Marcelo. Patawad, Ramon. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Ngumiti si Ramon. Matagal na kitang pinatawad. Napaluha muli si Marcelo. Bakit mo pa ako tinulungan? Tahimik na sumagot si Ramon. Dahil noong kailangan mo ng tulong, hindi mayaman ang nakita ko. Hindi hambog ang nakita ko. Kundi isang taong nangangailangan ng awa. Hindi nakasagot si Marcelo. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang tunay na halaga ng kabutihan.
Mula noon ay nagbago siya. Natuto siyang gumalang sa mga magsasaka. Natuto siyang magmahal ng kapwa. At natutong pahalagahan ang mga hayop. Tuwing may magsasakang nagdadala ng ani, hindi na siya sobrang tumatawad. Sinisiguro niyang patas ang kanyang ibinabayad bilang paggalang sa kanilang paghihirap. At tuwing nakikita niya ang kalabaw ni Ramon sa bukid, napapangiti siya. Dahil naaalala niya kung paano siya iniligtas ng hayop na minsan niyang minamaliit. Lumipas ang mga taon. Hindi na siya muling naging kasing yaman ng dati. Ngunit naging masaya siya. Mas payapa. At mas mayaman sa pagmamahal ng mga taong nasa paligid niya. At sa tuwing makakakita siya ng kalabaw, napapangiti siya. Dahil minsan sa kanyang buhay, isang kalabaw ang nagturo sa kanya ng aral na hindi kailanman. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa kabutihang ipinapakita niya sa kapwa. Ang kayamanan ay maaaring mawala, ngunit ang kabaitan at pagpapatawad ay mananatili habang buhay. Kung ikaw si Ramon, mapapatawad at matutulungan mo rin ba ang taong matagal nang nanghamak sa iyo? Bakit o bakit hindi?